anything that is your first time, di ba? Excited ka? Amen. Ang mga bata, kaya nga sila ay explorer. Kasi lahat, very excited sila sa mundo. Ay, naku, ano ba to? Lahat kinakalikot, lahat hinahawakan, di ba? And parents should be there to guide them. Kasi, pag nagsasak sila ng tinidor sa, di ba? Ano pong pwedeng mangyari, di ba? They are so, ang tawag dyan, masyado silang, bukas ang kanilang isipan sa lahat ng bagay. Sa relationship, pagka bagong-bagong kang may boyfriend, or may nanligaw sa'yo, di ba? Excited ka. Hindi na po tayo babalik sa age na yon, ano po? Dadaanan natin yon. That's why it is important na may nag-guide sa atin sa ganong mga bagay so that we will not be mistaken sa mga gagawin. Diba? Amen. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Pag bata pa po, puro excitement lang. Pag nagmamature na, nadidevelop yung love, respect sa kapwa mo, yung sa minamahal mo, ang bandang dulo po nun ay napakaganda. Personal example ko po ito. Bago ako nag-boyfriend, talagang pinag-iisipan ko muna, bakit ba ako mag-boyfriend? Kailangan ko ba to? O gusto ko lang makisabay sa uso? Ganyan-ganyan. Yung mga kaibigan ko, may boyfriend, kailangan may boyfriend din ako. Ganyan. So, tatanungin natin yung mga sarili natin. Para saan? Diba? Kabataan, mga kadalagaan, kabinataan. Gusto niyo po na maayos na relasyon? I-nurture niyo muna yung sarili niyo. Hindi po tayo nabubuhay na, ay kailangan na rin akong kasama sa buhay. Parang yun ang goal mo. Hindi po. We are complete and we should be complete by ourselves. So that pag pumasok tayo sa relasyon, one complete person and another complete person will be what? Marvelous relationship. Paano ba natin gagawin yun? Kasi yung pala ako magkaka-boyfriend. Observe, learn, read books, ask for advice. Di ba? Marami na pong dumaan sa ganyan. Yung mga magulang niyo, pwede niyo tanungin. Mga older friends niyo, pwede niyo tanungin. And I assure you, gagabayan kayo ng Lord. Lalo't may Lord kayo ngayon. Kung wala pa kayong Lord sa buhay, mahirap handle ng relationship. Ako sa heart ko, kasi iniisip ko, parang wala pa naman akong naka-inlaban, parang wala akong anong tawag doon? Wala naman, love at first sight, parang wala akong ganong feeling. Sabi ko, Lord, paano ba ako magkaka-relasyon? Ganyan. So, may na-advise sa akin, sabi niya, develop a friendship. Mas maganda ang foundation ng relationship ay friendship. Why? Because you do not try to impress each other. Di ba usually kasi impress lang kayo. Di ba? Nagpapa-impress lang kayo, tapos later on makita mo, ay, ganun pala siya. Yung isa, ganun, ay, ganun ka pala. O, tapos nag-die down na yung mga pag-ibig na sa isa't isa. So, try to develop a friendship first and let that be your foundation. So, parang love and courtship and marriage na to Di ba? Ano lang yon? Happy lang yon. Ito po, mga ano lang to. Ito yung mga examples ng end and beginning. Why the end is better than the beginning. Ang title ng ating point number 1, di ba? Another example. Meron kang goal or project na ginagawa. Sa pasimula, excited ka. And then later on, medyo maraming problema dun sa project mo. Di ba nag-fade yung excitement mo? Pero just keep at it. Ano ka lang dyan? Stay ka lang dyan. Ayusin mo kung ano yung dapat mong ayusin. Para yung goal mo, halimbawa, magtatayo ka magre-renovate ka ng kwarto mo, ganyan. Ano yung gusto mo makita sa kwarto mo? Yan. You focus on that. Nagka-problema ka, wala ka ng pera.
Tapos yung maggagawa nung mag-renovate, nagkasakit. Something like that. Yung mga ganun problema. But you focus on it. And then later on, makikita mo, after na-reach mo na yung goal mo, na-renovate mo na yung kwarto mo, na-achieve mo na yung result na gusto mo, fulfilling po yun. Sa simula, mahirap. But then later on, pag nakita mo na yung resulta, wow. Ako pala nag-design itong kwarto ko. Example lang po yon. Sino po dito ang mga farmers or gardeners nagtatanim? Sino po? Wala. Bukod kay Ate Sol at kay Kuya Ariel. Ayan. So, di ba sa simula, ano muna yan? Toil. Di ba? Nababad kayo sa init, dig ng lupa. Si Ate Sol, minsan pupunta dito, sabi niya, ang dumi ng kuko ko. Iniisip ko parang di bagay kay Ate Sol, madumi ang kuko. Kaya lang kasi nag-gardening po siya. At pag nakita niyo yung mga products nila ay napaka-gaganda. So at the end, nakikita po nila yung products ng pinagpaguran nila. Yung mga, meron kayong strawberry, di ba, te? Strawberry ba yun? May strawberry po sila. Wala na ngayon. At least nakapag-ano kayo, no? So yung mga ganun pong bagay, small things, pero pag na-achieve mo siya, wow, may fulfillment po na binibigay sa atin. Ano pa? Yung baker. Ang baker, di ba? Ang baker, pagka gumagawa siya ng tinapay, sino may paborito pandesal dito? Lahat po tayo. Pandesal, di ba? Pinapaalsa muna po nila yan. Hinihintay nilang umalsa. May proseso yan. Hindi yan pag konting ganon-ganon, tas salang, luto na agad. Hindi po. Pinapaalsa pa nila yan. Ninid. Tawag yun? Minamasa. Yan. Minamasa. So, ganun din po yun. May proseso po. Point number 2, the end of patience is better than pride. Ayan. So, kanina po, dinifferentiate natin ang end at ang beginning. Now, let's see kung ano yung end of patience and the end of pride. Ang end po kasi, marami po yung kahulugan. Alam po natin yung salitang synonym. Tama po? Kasing kahulugan. Nasa same page po ba tayo? Nasa same page po tayo. So, ang end po, marami yung kahulugan. Pag sinabi mong complete, to complete, ang ibig pong sabihin niyan ay to finish. Tapusin. End your problems. Tapusin mo yung problema. Pag sinabi mo namang extreme or limit, ay ang isang word po na pwede mong gamitin sa end ay deadline or boundary or edge of the mountain. Yan po ibig sabihin niyang end. End of the road, dulo ng daan. End of the problem is finishing the problem. May isa pa pong ibig sabihin niyan. As intention or aim. Ano yung intention, aim, or goal? Yan po ibig sabihin niyan. The goal of patience is better than the goal of pride. Ang ganda, ano po? Amen. Bakit kailangan ng patience? Ang piliin natin over pride. Ano bang meron sa kanilang dalawa? So, pinakita po ni Solomon na mas maganda po ang kalalabasan pagka ikaw ay naging matiyaga. Pag ikaw naman ay nagmadali, meron din kalalabasan, pero hindi maganda yon. Amen. Ito pa example. May mga tao na gumagawa ng desisyon just because pride nila. Diba?
Yung mga estudyante, nagmamadali sa exam para silang unang makatapos. Hindi na chinek kung yung mga answers ba nila ay tama. If they encircled the right letter, if they listed the complete number of answers na required, nagmamadali. Why? Para masabing silang unang nakatapos. At marami pa pong ibang pride-motivated decisions. Meron pong kakilala, nakabili siya ng TV na napakalaki na hindi naman niya kailangan. It's just because parang sinize up kasi siya nung salesperson. Parang sa isip niya, minamaliit ako nito mapera po siya. Kailangan hindi siya mukhang mapera eh. So parang, nung tanong niya presyo, ay ano po yan sir? Parang pinalam sa kanya, mahal po yan sir. Parang gano'n ang sabi sa kanya. Sa kanya namang isip, kala mo wala akong pera. So he decided to buy the TV na malaki, na hindi niya kailangan. It's because of his pride. Minsan tayo po ganyan. Ayaw nating mapahiya. Ay magkailangan ko maghanda kasi may bisita kami. Ayaw ko mapahiya sa aking bisita. Ginagawa po ba natin yon? Ang mga Pinoy, ganyan di ba? Sa dati kong relihiyon, ang mga kwentuhan, uy, pista na, di ba? Sa ano yan religious activity ang mga pista. Uy, mangutang yung kapitbahay para may ihanda sa piyesta. It is because of pride. Tayo po, may mga ganyan din tayo. Hindi ko na kayo tatanungin, no? Pero lahat po tayo may mga ganyang pagkakataon. May mga tao na bara-barabay ang ginagawa nila just so they can deliver. Nangako ka, halimbawa, itong construction firm na to, sir, ganito yan, sir. In 3 months' time, sir. Deliver yan. Mata-turn over namin sa inyo, sir, ang bahay nyo. Minadali. Hindi inayos yung pagkakagawa ng bagay. And it turned out a failure. Meron naman pong tao or construction firm, because they are patient, lahat sinecheck muna nila. Para wala silang palpak na gagawin. Amen. I can say this kasi ang anak po namin ay medyo may involvement siya sa construction. At pag nagkwento siya, naku, talaga naman, yung mga problema sa construction. May yung mga tauhan, ganyan, medyo palpak yung mga tauhan, binabayaran mo ng para sa skilled worker, and yet they are not delivering as skilled worker. At marami pa pong iba na examples. So how do we cultivate patience? Sino po ang patient dito? Patient na hindi pasyente Pasyente sa ospital, hindi po yun. Sino po ang patient dito? Wala pong yabangan to. Honest to goodness, po lang. Taas po natin kamay natin. Yan. I know. Sino po? Ako lang. Joke po. Ako po, I can be impatient talaga. Lalo na pag gutom ako tsaka pagod, I can be impatient. Parang lahat naman, di ba? Pag gutom at tsaka pagod ka, kailangan dyan agad yung pagkain, kailangan walang kakakausap sa'yo pag pagod ka, ganyan. So we can all be like that. We can all be impatient. Alam ko po, mabubuti tayo, mababait tayo, lalo na born again tayo. But then, meron pong bagay na pwede na makatulong sa atin to cultivate our patience. Kung hindi pa tayo patient, ano po? Number 1 is to reflect on areas of our life kung saan yung impatience ay nakikita natin na may mga palpak na resulta. Amen. Pangalawa po, practice mindfulness and self-awareness to recognize moments when patience is needed. Ito po ang ginagawa ko. Simula po ako nung maging nanay ako, kasi alam ko pag naging nanay ako,
ang multitasking, although hindi man po effective sa ibang bagay ang multitasking, but you have to be a multitasker. At yan po talaga, yung patience ko talagang, tapos pagka nag-flare up ako, Lord, sorry. Siyempre, agad tayo ng sorry sa Lord, ano po? Kasi pag di tayo sorry sa Lord, pride yon. Amen. So, let's just humble ourselves before the Lord and say sorry sa ating, kung kanino tayo na naka-offend. Let's ask for their forgiveness. Let's be mindful. Let's be aware sa lahat ng iniisip natin, sinasabi natin, at ginagawa natin. Minsan, yung iniisip natin, wala namang kinalaman sa kanila di ba? It does not affect them. Pero pag iniisip natin ay sinabi na natin o ginawa na natin, nagkakaroon din ng effect sa kanila. So, yung pag-isip natin ay bantayan natin. Amen. Be mindful. Be self-aware. Number 3 is develop strategies such as deep breathing. Pag galit ka na, mag-inhale, exhale ka. Diba? Ginagawa po ba natin yon? Count 1 to 10. Pero yung hindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi po ganun ha. Dapat 1, 2, may pacing. Para hindi agad tayo sisiklab na parang bulkan. Amen. Nakakatulong po ba? May point po ba? Amen. Thank you, Lord. Seeking wise counsel. Humingi tayo ng advice para yung ating mga sitwasyon ay ma-solve. Alam niyo yung anger management? Di ba? Anger management issue. Sino yung mga taong ganyan? Marami pong ganyang tao. May anger management issues. Talagang parang konting hindi mo lang sila mapansin, galit na. May nasabi ka lang na konting hindi cute, galit na. Let's ask for advice. Kung ganyan po tayo. Number 4, tama po, number 4, identify areas in your life where impatience hinders progress or causes stress. Ano yung mga bagay sa buhay natin na nahadlangan ng ating pagiging impatient? Pag tayo ba nakalinya, nagmumura na tayo kasi ang tagal-tagal na nandun sa harapan ng cashier. Or busina ka ng busina kasi yung sasakyan sa harapan mo ay mabagal. Or nag-order ka sa fast food. May naging problema sa binigay sa'yo. Asa ng manager nyo? Di ba? May mga ganyan po. Meron ako napanood sa video na pinagalitan niya yung, Jollibee ba yun? Or McDo? Yung pinagalitan niya yung nasa drive-thru. Wala kasi si Bems si Bems yung kasama ko nanood. Basta sa drive-thru, pinagalitan niya kung anong sinasabi niya. Pero in the end, sino po ang napasama? Siya. It was because of his impatience. Ang dami-dami niyang sinabi at yun po ay naka-video on international, online. Diba? So siguro minarkahan na siya ng mga nakapanood nun. Ay, itong taong to ganito. Huwag ko lang itong makakasalubong. Amen. And number 5, develop resilience by viewing delays and setbacks as opportunities for growth rather than a source of frustration. Halimbawa na ano kayo na balahaw ba ang tawag doon, yung na-stuck kayo sa traffic, find something to do. Ano magagawin ko dito? Wala yung cellphone ko. Wala akong aklat na dala. Mag-pray po tayo. Amen. Yan po ay opportunity binibigyan ng Lord sa atin so that we can pray. Ang dami-dami natin ipag-pray, di ba? Pray for Israel, pray for the bride of Christ, the church, pray for your family, pray for yourself. Dami-dami po ipag-pray. Pray. Amen. Ayan. So, kanina po,
Difference ng end and beginning. Ngayon naman ay difference ng patience and pride. Ito example na to ay napakaganda. Kasi ang Panginoon, di ba, ay parang ganito. Yung pong magpapaso. Yung pong paso, nakita na ba kayo ng yung pattern na nagwagawa ng mga paso? Nanood po ako niyan minsan. Di ba, binabasa muna nila ang clay. Tama? Binabasa yan, tapos kinikinis. Tapos meron siyang parang umiikot na na table, ganyan. Tapos iniisip ko paano niya tawag dyan? Coordinated yung tapos basta ang ganda ng pagkagawa niya, tapos lalagyan sa ilalim ng parang ginagano niya yung loob. Napakatagal pong gawin. Ako, I appreciate yung mga stoneware ba? Ang tawag niyan, stoneware. Yung mga ganyan, parang paso. Yung mga plato na parang paso. Na-appreciate ko po talaga yun kasi alam ko, nakita ko kung paano siya ginagawa. Tapos, isasalang pa siya sa oven, di ba? Salang sa oven or ibibilad. So, it's a process po. Hindi siya madali. Pero pag nakita nyo na, yung kalalabasan nung paso ay maganda na. Ito po, isa pang example. Ang butterfly, di ba? Ang butterfly, magagandaan tayo dyan. May butterfly, iba-ibang kulay, di ba? Ang gaganda. Pero alam natin kung paano siya nag-start. Tama po? Nag-start siya bilang isang ang tawag dyan? Caterpillar. Yung parang gumaganyan-ganyan sa sa halaman. Uod. Tapos binabalot siya sa isang pupun. Parang nag-hibernate siya doon. Hanggang nagiging pupa. Pupa ba ang tawag doon? Basta pupa ang tawag niya. Pupa stage. And then, unti-unti siyang lalabas doon sa kanyang cocoon. And one day, siya ay magiging isang magandang butterfly. Yun po ang purpose ng Lord para sa atin. That we can be starting ugly, but then we will end beautifully. Amen. As we journey through life, iyakapin po natin yung katotohanan na ang lahat ng ating ginagawa sa bandang huli yan ay, sabi nga, matamis ang kalalabasan. Sweet results. Ito kasi ito medyo, pag nagsusulat ako ng mga medyo makata. Pag outline, parang makata, no? Pero pag, parang, hindi mo ma-express in that way. Pero ganun po yun. Parang, di ba pagka matagal kang walang kausap, gutom ka, anong panlasa ng dila mo? Kapait. Di ba? But once na kumain ka ng candy, wow, damang-dama mo yung sweetness. Amen. Parang ganun din po yun. Yung difference makikita mo. From ugly to beautiful. Point number 3, the end of all things is near. Ayan. Ito po, hindi naman to part ng verse na binasa natin. Tama po? Napasin niyo ba? It's not part, but it is relevant. It is talking about the end. Ang end po dito ay finish. Ito yung pinaka-boundary na. Ito na yung completion. Narinig po natin at malapit nang bumalik ang ating Panginoon. So, malapit na rin po yung end. Although yung end na yun, mga kapatid, ay thousands of years pa. Pero yun po ang sinasabi ng Biblia. It's still a process. Tayo po, pag tayo ay in-spare ng Lord from the
time of Jacob's trouble. Jacob's trouble is for the nation of Israel. Yung pong mangyayaring tribulation period ay para yan sa bansang Israel. And for the people that did not accept Christ. Ang rapture naman po is God's way for the people to be out of this world during the tribulation period. So, alam po ba natin gagawin natin? May konti akong alam. Naririnig ko. Pero do we really know what to do? Ito po yung mga dapat nating gawin. Basahin po natin ang 1 Peter 4:7-12. But the end of all things is at hand, ibig sabihin near, malapit na. Be therefore sober and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Sa NIV po, kasi yung binasa ko King James, so basahin ko po sa NIV. The end of all things is near, therefore be clear-minded. Kailan po tayo hindi clear-minded? Lasing tayo, uminom tayo ng gamot na nakapag-rogi, tulog tayo, or debilitated tayo. Be clear-minded and self-controlled so that you can pray. So yun po ang unang-unang nakalagay sa verse na to, so that you can pray. Mga kapatid, tayo po ba'y nananalangin? Unceasingly. Hindi lang po yung pag bago kumain na o bago matulog, hindi lang po yung prayer na binabanggit dito. Pray for one another. Pray for your leaders. Pray for your country. Pray, pray, pray. Yan po ang sinasabi dito. Above all, love each other deeply. Sa King James po, fervently. Anong tawag doon? Fervent. Pag sabi fervent love ay marubdob. What kind of love is this? This is not the love of a friend to a friend, a boyfriend to a girlfriend. This is not platonic love. This is agape love. The highest kind of love. The kind of love that will sacrifice himself for his brother or sister. The kind of love that loves their enemies. Kaya po ba natin yon, mga kapatid? Yan po ang love na sinasabi dito. Love each other deeply. Because love covers a multitude of sins. Storge is love of a parent to a child. Alam niyo po, ang mga magulang, ideally, dapat ang magulang ganito. Kahit anong kasalanan ng anak, they love their children. Of course, kung kailangan ng punishment, let them be punished. But the love should stay the same. Because love covers over the multitude of sins. Sino po ang tutulong sa anak mo? Kung ikaw mismo, dinidestroy mo ang anak mo. Kapitbahay mo ba? Textmate? For 9, offer hospitality to one another without grumbling. So pag tayo daw po itutulong, walang reklamo. Except pag yung mga tinutulungan nyo ay parang parasite na nakasip-sip sa inyo. That's the exception. Pero when you help, do not complain. Amen. Because if you will complain, don't help at all. Wag na lang kayong tumulong. Kasi hindi yung counted sa blessings ng Panginoon. Di ba?
Pagka nagbibigay ka, nagreklamo ka sa puso mo o sa isip mo, does not count. 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. So, ang sabi po dito ni Peter, discern the signs of the times. Sa Ephesians 6:10 to 18. Know the schemes of the enemy. Ano po yung schemes ng enemy? Deception. Ang dami-dami pong deceiver sa panahon ngayon. That's why ang ating panahon ay corrupted. Ang corruption po kasi, ibig sabihin ng corrupt ay dishonest. Marami pong taong dishonest. Hindi po exempted ang mga lingkod ng Diyos dyan. Meron po mga, sabi nila, lingkod na sila ng Diyos, pero dishonest sila. Ano ba yun? Ephesians 6:10 to 18 yun, anak. Yan. Okay, basahin na lang po sa bahay. Sulat niyo po yung verse at basahin sa bahay. Ay, mali. So when we are alert and sober-minded, ibig po sabihin tayo ay prepared. Alam niyo yung kwento ng 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. Yung wise, they are prepared. Yung foolish, they are not prepared. Pero alam nila kung anong dapat gawin. But the 5 foolish virgins, they did not prepare. So sa atin po, dapat tayo, let us be spiritually prepared and watchful for the return of Christ. Amen. Huwag niyo pong gayahin yung mga mockers. Ang sinasabi ng mga mockers, ano ba yan? Tagal-tagal na sinasabi, babalik sa Lord. Hanggang ngayon wala pa. Parang ngayon, 10 years ago kung narinig yan, hanggang ngayon wala pa. Na-born again po ako nung ako ay 14 years old. Ano ba ako ngayon? 54. 54 na ako. 30 years. Tama ba? 30 years ago. Noong pong 14 years ako, narinig ko na yan, babalik si Jesus. Hanggang ngayon, wala pa ang Panginoon. But then, ang sabi ng Ecclesiastes, patience is better than pride. Ano po ang gift natin? Ano po yung mga gift na binigay ng Lord sa atin? Service, stewardship, leadership, management. Ano ba yung mga gifts na binigay ng Lord sa atin? Are we using that for the kingdom of the Lord? For the people of God? Ginagamit po ba natin yon? Yung pong talents dyan, sa panahon po kasi sa Biblia po kasi, ang talents ay gold. Yun ay tawag yan? Precious metals. Sa panahon po natin, ang talents, talento, di ba? Yung kakayahan, skills, knowledge, kung ano yung kaalaman mo. Yan po yung ating knowledgeable ka ba sa ganitong bagay? Yan, that's your talent, di ba? So are we using that for the people of God, for the kingdom of God, for the glory of God? Ginagamit po ba natin yan? Sabi po ni Solomon, the end is better. The end of a matter is better than its beginning. And patience is better than pride. Because the end could be better. Hindi na po natin pwedeng balikan yung nakalipas. Tama po? Balik tayo doon sa ganitong generation, ayusin natin. No, we can never do that. Kaya nga sabi ng Biblia, forgetting what is behind. Press on towards the goal. Kung ano yung goal na sinasabi ng Panginoon sa atin, press on toward that goal. Doon na po tayo mag-focus. Ano yung goal natin? That's why we have to change, mga kapatid. Change our mind, renew our mind.
Kasi hanggat ang mind po natin hindi nare-renew sa mga bagay-bagay na sinasabi ng Biblia, wala pong mangyayari sa atin. Puro question mark lang sa atin ang sinasabi ng Biblia. Hindi po ang Word of God ang mag-bend sa ating gustong gawin, kundi tayo ang mag-a-adjust. Tayo po ang gagawa at tutupad sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi po kasama ito sa aking share. Pero alam niyo po, sa Bible, sa Genesis, mababasa niyo ang Tree of Life. Genesis chapter 2, latter part ng chapter 2, at sa Revelations 22, verse 14, may mention ng Tree of Life. Mga kapatid, sa simula, there was the Tree of Life na kaya nga pinaalis ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden is so that they cannot eat from that tree. But tayo po, basahin po natin yon. Revelations 22, verse 14. Sana tama yung verse. Ayan. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Verse 15, outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Sila po nasa labas sila. They cannot eat from the tree of life. Tayo po, kakain tayo sa tree of life. Hindi ba amazing yun? Di ba? Yung ating mga lolo't lola, na-stop yung pagkain nila dun. Because they were looking for more. Ayun lang, ang dami-dami ng nilikhang puno doon sa hardin. Pero, nag-zoom in ang kanilang mga mata doon sa tree that offers fruit of the knowledge of good and evil. Our end is better than our beginning, mga kapatid. If we will obey the Lord, if we will do what He says that we do. Simulan po natin yon ngayong araw na to. Amen. Because ngayong araw na to, ito lang po ang meron tayo. Mamaya, hindi pa natin kontrolado ang mamaya. Ito lang po. Amen. Let's pray. Hallelujah. We thank you, Lord, so much for reminding us of your eternal plan for us, Lord. Even if we started wrong, we can end right, Lord. That you have better plans for us, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay pinili ninyo among many, among billions of people, Lord. You chose us so that one day we can eat from the tree of life. So that one day we can enjoy, Lord God, that you have written our names in the book of life. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito ngayon. Thank you, Lord, because para sa kanila ang mensahe na ito at para sa kanila, Panginoon, ang inyong mga plano na magaganda, best plans for everyone, O God. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, sweet Spirit. Binabalik po namin sa inyo, Panginoon, lahat ng pasalamat at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Sige po, pwede na pong dalhin dito yung mga elements.
Pwede na pong tumayo at pwede na pong kumuha ng mga simbolo. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Sige po. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko naman binibigay sa inyo, ang Panginoong Jesus, ng gabing siya ay pagkanulo ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, nihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Tayo po ay manalangin. Hawakan po natin yung ating mga saro or cups and the bread. Hallelujah, hallelujah. Bless your name, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Salamat, O Diyos, sa simbolo na ito ng inyong katawan at dugo. Natangan namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat tiniis ninyo na kayo imabayubay doon sa krus para sa kagalingan ng aming mga karamdaman. At tatigis ang inyong dugo sa krus na ito ng Kalbaryo upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa paghuhugas ng aming mga kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na nais namin makasama kayo sa inyong muling pagbabalik. At sa oras na iyon, Panginoon, ay sama-sama tayo na iinom, kakain at iinom ng inyong simbolo ng katawan at dugo, Panginoon, na pinagkaloob niyo para sa amin. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kainin po natin ang simbolo. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Salamat, Panginoon.
Jesus. Amen. Sige po. Palakpan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sige po. Pwede na po tayo maupo. Nais ko po tawagan si Kuya Ariel, si Tay Ariel, to pray for our tithes and offerings. Thank you, Nay. Thank you, Nanay. Handa na ba ang ating mga tithes and offering? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa tanghaling ito. Salamat, O God, sa iyong salita ang aming napakinggan at alpan. Thank you, Lord, nga ito ay nagre-remind sa amin. Dapat namin gawin, O Diyos, sa kanulihang mga panahon. At ngayon, Lord God, andito po kami sa party sa pagbigay. Aming ibalik, O Diyos, ang aming mga abot, O God, sa isang linggo. Abot, O Diyos, sa aming trabaho, negosyo, o anong klase man, O Diyos, nga pinagbigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, God, sa patuloy pong pagpapala sa bawat kamay, Panginoon, ngayon mong lahagi sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. When you think of how you kept me and cared for me each day, you sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there is not a day that you weren't faithful. There is not a day where you weren't good. There is not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. Yan. Thank you, Lord. Na-bless po ba tayo sa ating narinig today? Amen. So, ang gagawin po natin ay to manifest. Ano po? Ano yung narinig natin? Para hindi natatambak yung mga tasks na pinagawa ng Lord sa atin. Let's do them slowly but surely. Amen. Para po sa ating announcement, ang youth po merong gathering 2 p.m. At meron po silang tinda na ice pop. Ayan. So, ano po yun? Hindi po yun personal money para sa kanyang personal na needs. Kundi yun po ay ginagather nila para may fund sila. So, 6 pesos lang po. I'm sure masarap yan. Okay. Para po sa ating Shabbat reading, for May 10, this Friday, ang title po ay Holy One. Matatagpuan po sa Leviticus 19, Amos 9, 1 Corinthians 6, and 1 Peter 1. Alam niyo po, maganda po yung mga Shabbat reading natin, materials natin na yan. Kasi, meron na kayong susundan na readings. At yan po ay coherent yan, magkakahugpong, magkaka-connect. Connected po yung mga yan. From different books in the Bible. So, hindi na kayo maghahanap na, ay, saan ko ba yung supporting verse dito? Ayan po, magkakasama na po yan. Kami, nag-provide na po kami ng babasahin ninyo. Pag kayo nagbasa, makikita mo, ito sa 1 Peter, nakalagay ito nga dito. Sa Amos pala nakalagay din yon. Kasi alam niyo po, walang kinote si Christ sa New Testament. Ang kinote ni Christ, lahat galing sa Old Testament. So, basahin po natin yan. Okay, so, bago po tayo mag-closing prayer, nais ko pong i-acknowledge lahat ng may birthday sa buwang ito ng Mayo. Ayan. So, kung kayo po ay nag-celebrate na this week, at mag-celebrate pa lang ng inyong kaarawan sa buwang ito, nais po namin kayo ay anyayahang tumayo and we will pray for you. Ayan. Praise God. Maligayang ating maligayang
Si Kuya Alvin lang pala. Wala pong iba? Ikaw. Akala ko mag-aabot lang ng ano. Halika nak, dito. Ayan. So, sige, tayo ka dyan, ha? Kailan birthday niya? 7? May 7. Ilang taong ka na sa 7? 7 pa. 7 din? Ilan? 6. Okay. Mag-birthday na pala. Ang ganda-ganda naman. Sa 28 po. 28 pa. Ay, wala, hindi pa. 28 po. Sa May 28. Hindi pa. Hindi ka pares. Sige. Nalito ako doon. Okay, sige. Tuon po natin yung ating mga kamay patungo sa kanila at tayo po sama-samang manalangin at magpasalamat sa kanilang buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We bless your name, O Lord. We glorify your name, O Lord. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Tinataas po namin sa inyo, si Brother Alvin, at ang batang katabi ko. We lift them both unto you, O Lord. We pray, O God, that their lives, O Lord, will be pleasing before your sight. Maging kasiya-siya sila sa inyong harapan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga espiritu, kaluluwa at katawan. Pagkaloob niyo po sa kanila ang kanilang mga pangailangan, Lord, upang mabuhay ng may kabanalan, godly, O God, sa mundong ito. Thank you, Lord, for blessing them and their families. I pray, O Lord, sa buhay ni Brother Alvin, sa kanyang asawa at mga anak, sa kanilang hanap buhay. You bless them mightily, O Lord. Let them see your glory, Panginoon, in everything that they put their hands on. Salamat, Panginoon, as you bless him, Lord. And I pray for this little girl na kayo po, Panginoon, patuloy na humilo sa kanyang buhay, tumawag sa kanya, Panginoon. At siya, Panginoon, ay mabuhay ng may kabanalan at nagtitiwala at may banal na takot sa inyo. Thank you, Lord, for what you are about to do sa buhay niya. We pray, O Lord, for her family. Pagpalaan niyo po sila, kanyang mga magulang, mga kapatid. Bless them as well, O God, mightily. Bless them mightily, O Lord. We pray, O God, for those who did not stand, Panginoon, subalit nag-celebrate ng birthday nila. We pray, O Lord, for your blessings to be upon them as well. Pakitin niyo po sa kanila, Panginoon, ang iyong napakagandang plano. Let your name be glorified sa kanilang buhay. All this we pray in the mighty, mighty name of Jesus, our Lord. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Sige, ready? Okay. Thank you. Ay, sandali. Nakalimutan ko na naman. Meron tayong ano dito. Dalawa lang sila eh. Tagdalawa na sila. Okay, generous tayo ngayon. Okay, so, masarap na cookie. Special po yan. Okay. Yung sobra sa akin na. Joke. Okay, maraming. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay patuloy magpasalamat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Padayon lang. Ayan, padayon tayo sa Panginoon. At pinakahintay po natin ating Panginoon. Ano po, let's not focus on anything else, mga kapatid. We can be doing all of these things, but then our minds, our spirit should be focused alone on the Lord. Amen. Kasi yun lang po ang importante. Pag natapos ng lahat ng ito, yun lang ang importante. Yung pagharap natin sa Panginoon ay we are accepted. Well done ang sasabihin ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagkakaloob ng mga pangangailangan, patuloy na pagpapagaling ng mga karamdaman, Panginoon. We know that healing is not so far, Panginoon. We may have to wait, but then we believe that you will give it to us. Thank you, Lord, for the healing of our diseases, sicknesses, disorders. Lahat, Panginoon, ng gawa ng kaaway, sinisira namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. The enemy has no control over us.
Thank you, Lord, because our life is in your hand, Panginoon. At ang iyong dugo ang patuloy na bumabalot sa amin. We plead the blood of Jesus sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, for blessing us as even as we go home. Patuloy na pagpapala lamang, Panginoon, ang aming dala at ipagkakalob niyo sa amin, Panginoon. Answers to our prayers, Lord, whatever that is. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig ninyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Our parents, brothers, and sisters. Thank you, Lord God, for blessing us and making us a blessing sa aming pamilya, sa aming komunidad, Panginoon, at sa aming bayan. Maluwalhati ka, O Diyos. Maluwalhati ka, O Diyos. We praise your name, Lord. In Jesus' name we pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless us all. See you po next Sunday. God bless. Shalom, shalom.